sobrang good news to, Korte Suprema naglabas na ng resolusyon FPRRD case. Matatapos na rin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral na turning ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil sa ginawa ninyo sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, magbabayad kayo sa sambayan ng Pilipino. Ito ang nagisigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang pumutok ang balitang naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema kung saan ay kanilang kinumpirma na sila at sila lang ang natatang ahensya na may karapatang mag-authorize ng extradition. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na ang ginawa pala talaga ng kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ipadala sa dahig Netherlands ay isa pala talagang malaking illegal. Pero bago ang lahat mga kapinas, totoo naman talaga bago yun. ka pa lamang sa channel illegal namin, talaga yun. ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification doon nila pinatalab ang bendalo. Pero mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, nagdeklara na ng ating Korte Suprema na sila lamang maaaring mag-authorize ng extradition at kung i-apply natin ito sa nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tila sa pilitang dinala sa dahig Netherlands sa ICC na tila maituturing na illegal ang nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Remulla Brothers, General Torre at iba pa nilang kasamahan. Hindi na rin dito po pwede pang i-bend ang law gaya ng sinabi ng bagong ombudsman na walang iba kundi si Boying Remulla. Natawa ako no? Talagang binigyan niya ng katwiran yung bendalo no? Parang talagang sanay sila sa ganyan. Parang ginawa na nga namin kay PRRD yun yung bendalo na yan. Diba? Ang kulang na lang, ganun yung sabihin nila Kaya tila kasi parang yung bendalo na yun, parang pambabasto sa batas yan kung tutuusin. Para saan pa? Ba't gumagawa ng batas kung pwede namang labagin o pwede namang isang tabi? Diba? Pwede namang pala pa rin ang katotohanan na talagang illegal ang nangyari pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dalhin papuntang ICC. Ayon pa sa official post ni Anthony Ludalve Vista Online, Supreme Court declares only courts can authorize extradition at what this means for the Duterte case. This is not an opinion piece, this is news, please share. Hours ago, the Supreme Court of the Philippines approved the rules of extradition proceedings AM number 22329 SC dated April 14, 2025. These rules were published lately and will officially take effect in November 2025 after the required publication in the official gazette or a newspaper on general circulation. The rules outline how extradition cases must be handled in the Philippines. They clarify that extradition, the process of sending a person to another country for prosecution or punishment, it is not an executive function, it is a judicial process that must go through the courts. Main provision of the new rules. The new rules set several clear requirements. First, filing a petition in the court. The Department of Justice or DOJ must file a verified petition before a regional trial court to start an extradition case. The case cannot proceed without this filing. Second, judicial warrant of arrest. Only the court may issue a warrant of arrest, and only after finding probable cause, arrest cannot be based solely on executive request. Ayan nga, nakakatawa yung na yan Yung warrant of arrest na yan, di ba, binabasa sa cellphone, di ba? Kung tutusin kasi yung pagdala kay PRRD talagang minadali talaga nila. No, hindi talaga nilagyan ng proseso. Kasi kung lalagyan ng proseso yan, hindi kaagad madadala si PRRD doon. Di ba? Talagang pakay talaga nila. Nadali na lang talaga si PRRD biglaan doon sa dahig. Sa ICC. Kailangan maalis na dito yan. Kasi tiyempong-tiyempo di ba? Para mag-e-eleksyon. Di ba? Talagang inalis na dito. Third, right to bail and counsel.
The person sought for extradition has the right to a lawyer and may apply for bail if they can prove that they are not flight risk. Fourth, turnover after final judgment. The person can only be surrendered on their requesting country after the court's decision becomes final executory. There must be no pending appeal or motion. Fifth, application to pending cases. Under Rule 6, Section 4, the rules apply to all pending extradition-related cases, including those involving provisional arrest or bail application. These provisions emphasize that only a Philippine court can authorize the arrest, detention, and surrender of any person for extradition. O, kita nyo nga, oh. Kasi talagang parang binastos talaga dito yung korte sa atin sa Pilipinas. Yung hustisya sa atin sa Pilipinas. Parang hindi inintindi. Kasi 'di ba, may kasabihan nga, 'di ba, na yung ICC kailangan lang yan sa bansa na talagang walang gobyerno, sa bansa na walang korte. 'Di ba? Pero dito sa atin tumatakbo ang korte sa atin, meron tayong gobyerno dito. 'Di ba? At problema ng bansa natin yan, hindi naman problema ng mga banyaga yan. Kaya hindi dapat dun lutasin yan, kundi dito. Kaya nga inuulit ko si PRRD, hindi naman siya para magtago eh. Hindi siya uuwi dito sa Pilipinas, galing Hong Kong ba yun? Kung siya ay magtatago, kung hindi niya haharapin yung kaso niya. Kaso umuwi siya rito. Kita naman natin, hinarap niya lahat yan. Diba? Talagang mali lang talaga yung pag-aresto o pagdala kay PRRD dun sa dahig dahil hindi nila dinaan sa maayos na proseso. Kaya lumabas na ang nagiging komento ng mga tao eh yung kidnap. Diba? Relation to the case, earlier in 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was arrested and transferred to The Hague in connection with the proceeding before the International Criminal Court. The government justified the act by citing Masyado kayo nakinig kay Trililing. Section 7 of Republic Act No. 9851, which allows cooperation with international tribunals. However, the arrest and surrender reportedly occurred without a court petition, without a judicial warrant, and without a final judgment. Several petitions were later filed in the Philippine courts, questioning the legality of the act. Those cases remain unresolved. Now that the rules or extradition proceedings are in effect, several legal questions arise. Question arising from the new rules. Number 1, if the case questions Duterte surrender is still pending, will these rules apply? The rules transitory provision states that they apply to all pending proceedings. If applied to the Duterte case, they could serve as the standard for determining whether the earlier arrest and transfer followed proper procedure. Second, if the Supreme Court applies these rules, would the arrest and surrender be considered illegal? The rules require a verified petition, a judicial finding of the probable cause, and the final judgment before the surrender. If none of these steps were followed, the act may be found consistent with the Constitution guarantee of due process. Third, if declared illegal, what are the possible legal consequences? Could the official who participated in the arrest and transfer without judicial authority face criminal administrative liability? Fourth, what are the implications for others official under ICC investigation, such as Senator Bato de la Rosa, former Secretary Vitaliano Aguirre, or Senator Bongo? Under the new rules, no Filipino citizen may be surrendered to a foreign or international tribunal without judicial process. Any future attempt to arrest or transfer them without a Philippine court order would be contrary to these rules and to the Constitution Due Process Clause. Possible broader effects. The new rules may affect how the Philippine government handles future cooperation with foreign or international tribunals and clearly safeguard for all future extradition or surrender cases, ensuring that no one may be turned over to another jurisdiction without court supervision. These developments could also define the limits of the executive branch's power to cooperate internationally. The rule shows that such cooperation cannot go beyond what the Constitution allows, that the judicial review remains the necessary steps. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umanyagan ng samot-sari comment at reaksyon mula sa maraming buti na lang meron tayong Supreme Court na inaasahan sa panahon ngayon. Kasi kung talagang wala yung Supreme Court, no, sana talagang ang Supreme Court nandyan pa rin. Nananatili pa rin transparent. Kumbaga yan na lang din ang inaasahan natin eh. Mga kababayan at maraming asa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted,
sa simula pa lang talaga illegal ng Yes, totoo pagkakakita yan. kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Bongbong Marcos and Corex including Boying Remulla, Nicolas Torre and company should be brought to justice ASAP. Kasama nila dapat sa selda si Trililing. Supreme Court is your Hindi, turn. kumbaga sa panahon ngayon talagang ano sila bida ngayon sila. Pero kumbaga may hangganan din yan eh. Alam din naman siguro sa sarili nila na mali ang ginawa nila. Diba na mali. Pero syempre, sa ngayon, paninindigan nila na tama talaga yung ginawa nila. Oh, diba? Wala silang ano. Kasi nga, hindi naman tayo maano ngayon hindi naman tayo makakanti eh. Diba? Pero hindi naman palagi Pasko. Diba? Do something about what this group of people like Baga, ang kuswerte ka, nasa ibabaw ka, mapupunta ka din sa ilalim. 'Di ba? Ang ganyan ang gulong eh. 'Di ba? Kumbaga, kung ang mga Duterte ang naaapi ngayon, ang sinasagasaan ngayon, o balang araw, baka sakaling biglang sila naman ang nasa ibabaw. Biglang magbaitan na tong mga to. 'Di ba? Ganyan lang 'yan eh. Bongbong Marcos, Romualdez, Lisa Araneta, Remulla, Torre, and those who are involved and plotted the arrest and Tingin ko pag naging presidente si BP Sara, nako, just, magbibilang ka ng mga taong babaliktad dyan. Oh, magbibilang ka, yung iba babalimbing. 'Di ba? Malakas na lang ang loob mo, yung talagang masasabi mong may tunay kang paninindigan kapag hindi ka bumalimbing o bumaliktad. Baka doon bumilib ako kahit pa paano. 'Di ba? Pero ang dami niyan sigurado. Maraming magpapalapad uli ng papel niyan. Kayo mga katunay, ramdam niyo ba? kidnapping of former president, the ICC who undermined your rights as the highest court in the Philippines by bypassing you, they insulted your intelligence. Sa nakikita namin, wala palang tamang ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos admin dahil wala sa pag-unlad ng bansa ang mga pinaggagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang walang kamatayang pagsupil lang kay Vice President Sara at ang walang katuturang paglilikida sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipalit sa dahig Netherlands para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte o di kaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ikulong. Mabuti naman ni gising ng Supreme Court. Yes. Akala ko pati Supreme Court mahimbing ang tulog. Sana sana hindi makontrol din ng Supreme Court kasi parang lahat ng mga nangyayari ngayon is nakokontrol na eh. Supreme Court na lang talaga pinakamatibay. Labanan, kawawang matanda na gumagawa ng matanda sa Republic ng Pilipinas. Dapat Marcos ang pinakulong at si Imelda, siya dapat hindi si Digong. And Ayun, natating natong kaya ng video na nagmula kay Pinas Balita TV. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.